Ayan, good evening po sa lahat ng mga nandyan. Ayan. Sumaatin ho ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na nandyan po ngayon at patuloy pong sumusubaybay sa programa pong Mga Tinig sa Ilang. Ayan, ngayon po ay araw po ng Biyernes uli. Ay tulad ho ng ating na ipangako at ipinagkaloob po ng mahal na Panginoon Diyos, tayo pong muli ay live dito po sa programang Mga Tinig sa Ilang. Biyernes po ngayon, May 31, 2024. Ayan, alas 8 po ng gabi. Sa pahintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo ho ay magbalitaan, magkarinigan, tayo po ay mag-aaral, magbalitaan po ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Yan, sabi nga po natin, let us bring back a good news and information written in the Bible. Ayan, ang programa pong Mga Tinig sa Ilang ay ito po ay megit 4 na taon nang nagla-live sa Facebook. At pinasimulan po ito ni Brother Bert noong 2019. Ayan. Siya po ay ating pangkasakasama. Ayan, ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. Ayan. At pagkaminsan ho ay sinasamahan ho natin ito ng mathematics. Ayan. At o kaya arithmetic. Ayan. Kasi meron pong arithmetic o mathematics sa Biblia, kaya hindi ho natin inaalis yun. Ang ating pong pinag-uusapan dito nasa ano po, nasa good arrangement. Ano ho, hanggat maaari ay binabasa natin ang buo ang nakasulat sa Biblia para ho tayo ay ma-inform ng maayos. Ayan. Unang-una po, nandyan po si Brother Chandler Rodriguez ng Hong Kong. Ayan, kapwa ho natin yan Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Nariyan din po si Brother Manolito Fajardo. Ayan, good evening po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, kapwa nating Kristiyano yan mga yan at ang kanila pong mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Yung ating pong pag-aaralan at ibabalita maya-maya ay tungkol po doon sa question. Ano ho? Tanong ni Brother Oscar Vargas, maya-maya, andyan siya, tungkol po sa maluwalhating katawan or yung glorified body. Ayan, kailangan ito po ay ating malaman at maintindihan, ano ba itong glorified body na ito. Ayan, yan ba ay mayroon bang nakasulat sa Biblia? Mayroon na bang sample niyan na mayroong glorified body? Yan, maya-maya ho ay ating hong pag-aaralan yan. Ganun din po itong ating katanungan. Tatawa agad ako. Ito bang nakasulat po sa 2 Pedro 3 at ang talata po'y Gs. Mas maganda basahin ho natin, ano ho? Ito po ang nakasulat sa 2 Pedro 3 Gs. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan, maya-maya po atin din pong pag-aaralan yan kung yan ba ay may katotohanan, kasi alam nyo ho, kinokontra itong sinabi ni Apostol Pedro na ito, na nakasulat na nga, kinokontra pa. Kasi kaya niya kinokontra, hindi niya kasi mai-arrange ng mabuti kung ano po talaga ang ibig sabihin ng nakasulat na sinabi po ni Apostol Pedro. Talaga bang masusunog ang earth, ang sanlibutan? Ayan. Sabi dito, mapaparam ang sangkalangitan. Ano ho? Yan ba ay talagang masusunog? Ayan, pag-aaralan ho natin maya-maya ng konti mga kapatid.
at mga kapwa Kristiyano. Ayan, medyo haba-haba rin po ito. Kaya siguro mas mainam, simulan na natin kaagad. Pero bago yan, siyempre, tayo ho muna ay magbalik tanaw doon sa nakaraan nating pinag-aralan tungkol po doon sa ang mga apostol ba ay nangongolekta ng pera nung panahon ng sila po ay nangangaral. Ayan, sila ho ba ay ano po, nag-iipon ng pera? Sila ho ba ay nagkakamal ng salapi? Ayan. Naloko na. Ayan. Ayan po yung nakaraan natin pinag-aralan. Siguro mas maganda simulan natin kagad na ang mga apostol ho, nung panahon na sila po ay nangangaral. Ayan, ang magandang balita, dahil po meron din naman po mga pangyayari na nag-iipon sila ng pera. Pero hindi po ang mga, katulad po kay Apostol Pablo, sa 2 Korinto 9:7 hanggang 8, mapapansin mo doon, nag-iipon sila ng pera, pero hindi ho silang taga-ipon. Ang mga kapatid ho ang nag-iipon ng pera. Yung mga miyembro. Ayan, dyan sa Akaya. Tapos kukolektahin po ng buo para pagpunta ho sa Jerusalem, dahil matindi po ang panggigipit na nangyayari doon sa panahon na yan, ipang-aayuda ho nila yon. Hindi ho yung pang-ipon para sa bangko. Pantayo ng kapilya, pantayo ng bahay. Yan, ang dami pong pastor na gumagamit nito Yan po ikukolektahin nila buo at dadalhin po sa Jerusalem. Pang-ayuda. Ayan. Ginagamit ng mga pastor ito para lang magkapera. Lalong-lalo na yung pastor dyan sa Bulacan. Ano ho? Si Black Widow Spider. Ayan. Okay. Mag-message po ang mga nandyan. Andyan po si Brother Michael Bambitoy Gabriel. Ayan. Nako. Oy, may sinabi siya. Ayun na. Good evening, Kabinsi. Kapwa ho natin yung Kristiyano At sa lahat po ng kanyang mahal. Brother Michael Bambitoy Gabriel. Ano yan? Ang pagbili ng Innova. Nako, baka sa akin ho yan. Wala ho akong yung aking nga hong motor, indap-indap wala ho akong Innova. Hindi ko ho kaya yan. Ayan, ang motor ko nga ho, indap-indap na Ayan. Saan mo nakuha ang impormasyon na yan na ang pagbili ng Innova? Alam ko, kotse yan, di ba? Toyota yata yan. Ayan. Ang lakas talaga ng wifi nito ni Brother Michael Bambitoy. Ayan, si Brother Epipanio Castillo. Ayan, dyan po yan sa Makati. Yan, mga kapwa ho nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay, si Brother Michael Bambitoy Gabriel, siya naman po ay nasa Milan, Italy. Ayan. At mayroon na naman pala siya na bagong nakuhang impormasyon, ang pagbili ng Innova. Wow. Ano yan? Mukhang ano yan Mukhang bagong-bago Yan po na sa ating panahon, pang papogi para makasakay yung nurse. Ang daming alam talaga nito. Para makasakay daw yung nurse, pampapogi. Hindi pa nga naasikaso yung ikalawa maghahanap na naman. Grabe yan Sobra-sobra naman yan. Ayan. Okay, yung mga apostol si Apostol Pablo, inutusan ho niya yung mga taga-Akaya na ipunin yung pera para pagpunta po sa Jerusalem. Meron silang bitbit. Ipinapakita naman nila yan sa mga taga-Macedonia na nakaready na po ang mga taga-Akaya sa pagbigay nila ng tulong. Ayan, 1 year pa ho nilang pinag-iipunan yan para pang pag-uwi nila, pagdating nila sa Jerusalem, pantutulong ho nila dun sa Judea dahil nakakaranas na ho ng matinding kagipitan ang mga kapwa nating Kristiyano sa panahon na yan dahil nga po unti-unti na pong umaaklas ang mga Hudyo. Yan, ayaw na ho nila magbigay ng tax dyan sa Roman Empire, kaya pinapahirapan na sila, kaya gipit na sila. Yan po yung hula ni Jesus Christ Yan, pero hindi matutuloy dahil umatras yung, umatras yung nasa abroad na hinihingian ng pang-down. Saan mo ba nakuha yan? Ang lakas talaga ng wifi mo, Brother Michael Bambitoy Gabriel, kahit ikaw ay nandyan sa Italy.
Sa bagay, mga taga-abroad naman pala ang pinag-uusapan. Siguro may nagre-report, may nagbibigay ng update, ano ho, na hindi pala umatras yung nasa abroad. Nahiningan ng pang down. Wow. Hindi ko alam yun. Okay. Yan po ang isa po sa mga dapat maintindihan ng mga kapwa Kristiyano. At sa lahat po ng mga nakikinig na itong ating panahon na ito, hindi ho natin kailangan yan na mag-ipon ng pera at para ipagtayo ng kung ano-ano. Pwede naman ho mag-ipon ng pera sa bawat isa, bawat pamilya o bawat tao, pantutulong po doon sa mga nangangailangan ng tulong. May nagsusumbong sa akin, nasa abroad din. Wow, abroad din pala Kaya siguro may kayo, may group chat siguro kayo, na may nagsusumbong. Ang lakas talaga ng wifi. May pa-Innova pa, hindi ko alam yan. Doon po sa mga hindi ko alam yung sinasabi ni Brother Michael Bambito. Okay. Yan po yung yan po yung sinasabi natin na yung pong iniipon na pera ng mga kapwa nating Kristiyano dyan sa Akaya, saksi ang mga taga Macedonia, na dadalhin po sa Jerusalem para pangbigay tulong, ayuda. Yan po yung ginagamit ng mga pastor ngayon. Ikalawang Korinto 9:7. Ang patunay na yan po ay pampatulong, itutulong nila sa Jerusalem. Ito po ang mababasa sa unang Korinto na rin po. Ayan, sa 16, 1 hanggang 4, ito po ang nakasulat. Tungkol naman sa ambagan, para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad na ipinagbiling ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. At ipunin iyon upang hindi kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Ayan. Yan po yung mensahe ni Apostol Pablo, na itutulong ho yun sa mga kapatid, mga kapwa nating Kristiyano sa Jerusalem. Ayan, kaya tayo ho, kung meron man tayong tutulungan, kinakailangan ang tulungan ho natin yung pong nangangailangan talaga ng tulong. Huwag ho natin tutulungan yung mga naka-plus na po doon sa kanyang cellphone, sa kanyang programa, yung pong bank account. Ayan. May pasalamatan sila gaganapin sa birthday ni Gunigundo at babasagin ang alkansya. Malamang may nag-report na naman sa iyo niyan. Alkansya, intindi talaga. May pa-alkansya pa, Tapos natandaan ko dati na isa rin ako sa nagbilang dati niyan Tapos binigay kay Pastor Jacob Santos. Ang tindi nito. Na yun ay talagang iniipon talaga niya. Talagang gusto niyang yumaman gamit-gamit po ang relihiyon. Ayan, si Kadios. Magandang gabi mga kapwa Kristiyano. Kapatid, ano po ba yung pitong sungay na kasama ni Jesus sa aklat ng pahayag na huling aklat sa Biblia? Salamat po, ay yung pitong sungay. Ayan, may tanong po si Kadios, yung kapatid natin. Ayan. Nagoya, kapatid sa balita. EBS Nagoya, kapatid sa balita. Sige po. Yung ito bang binabanggit nyo ho, Brother Kadios, na pitong sungay? Ito po ba yung baka ano po yung ibig mo sabihin? Ito po, basahin na lang natin sa aklat po ng Apokalipsis. Ayan. 7 ulo siguro at 10 sungay. Baka yan ang ibig mo sabihin. 7 ulo at 10 sungay. Brother Kadios, Ayan.
paki confirm po sa sa 13 po ng Apokalipsis. Meron pong nakasulat na ganito. Sa 1 po, 13:1, pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ayan, baka yan po ang ibig mo sabihin. 7 ulo at 10 sungay. Ayan. Gawin din po sa ayan, paki-confirm na lang po. Sa 17 rin po ng Apokalipsis, meron din pong nakasulat niyan. Ayan. Sa 7 po ng Apokalipsis 17:7, bakit ka nang gilalas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyo ang lihim ng kalugan ng babae at sinasakay niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ayan. Siguro po yung po iniibig niyo sabihin na 7 ulo at 10 sungay. Ayan, andyan po ang aking mahal na kapatid. Diyan sa Himamaylan, Negros Occidental. Yan, diyan po sa Pangpang. Maayong gabi sa inyo tanan, Brad Vincent, maayong gabi. Ayan, Sinday Wila. Kaisa-isa kong kapatid na babae. Ayan. Yan po siguro ang ibig mo sabihin ka, Diyos, na 7 ulo at 10 sungay. Kung yan po ang ibig mong sabihin, 7 ulo at 10 sungay, yung 7 ulo lang po muna masasagot natin. Kasi ang 10 sungay na binabanggit dyan, dalawa ho kasi ang nagre-reflect sa dalawang po yan eh. Sa 7 ulo po, ito po yung tinatawag na sa kauna-unahan po sa Lumang Tipan, meron pong 7 ulo na ito po yung Ehipto, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Gresya, yung pang-5, tapos Roman Empire, pang-6, at pang-7, Roman Empire uli. So dalawa po yung Roman Empire dyan. Yan yung 7 ulo. Yung 10 sungay naman, sa susunod po natin kasi medyo matagal-tagal po ang pag-aaral dyan sa 10 sungay. Yung 7 ulo lang muna. Tapos yung 7 ulo uli na nakasulat sa Apokalipsis na yan naman po ay hindi na po yan binabanggit ko kanina, ibang bansa naman po. Dahil magkakaroon po muna ng yung 7 taon o yung tinatawag na 1 week, magaganap po muna yon. Yung 7 taon, equivalent niya 1 week, equivalent niya 7 years. Kailangan muna maganap. Nandyan din po yung panibagong 7 ulo at panibagong 7 sungay, 10 sungay. Ayan, nandyan po si Brother Noel Ferguson, kapwa ho natin yung Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyano. Sige po, maaari po kayong magtanong. Ito po kasi ang binabanggit para karagdagan lang po doon sa tanong po ni Kadios na binanggit ko ho na panibagong 7 ulo. Ayan, ito po ang ating mababasa sa 17 po ng Apokalipsis, sa 9. Sabi dito, kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Nagbigay po siya ng advice. Kailangan daw po ng karunungan at pangunawa tungkol po saan ito. Yan, ibig sabihin, meron ho tayong dapat na maintindihan dito po sa 7 ulo at 10 sungay. Kaya nga ho niya binigyan ng isa pang words na kailangan dito ng pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Yan, stop na muna tayo dyan para wag na humaba. Yung 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ayan.
pag sinabi pong kinauupuan ng babae, ibig sabihin, under niya ito. Ayan. Yan po yan po ang hindi na nakukuha ng iba. Mahihirapan silang unawain yan. Ibig sabihin, yung 7 ulo, nagre-represent po yan sa mga bansa. Tapos, inuupuan lang siya ng babae. Ibig sabihin, under ho siya ng babae. Di kagaya noong lumang tipan na Ehipto, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roman Empire, at isa pang Roman Empire, hindi ho yan inupuan ng babae. Hindi ho niya kakayaning upuan yan. Pero ito pong 7 ulo, sa pagdating po niya ng 7 taon, yung 1 week, yung 7 ulo po na binabanggit dyan, uupuan lang niya. Sa madaling sabi, under niya. Yan, okay. Naku, malalim po ito at mahaba-haba. Kasi aalamin din po natin kung ano naman yung babae na inuupuan lang niya yung 7 ulo. Ibig sabihin, under niya. Nauutusan lang niya ito. Ayan. Kasi babaliktad po ang pangyayari dyan eh. Darating po ang araw na itong 7 ulo na ito na inuupuan ng babae, magagalit din sa kanya. At kakalabanin nila ang babae. Kaya dapat malaman din natin kung ano yung babae. Yan. Sige po, sa susunod, Brother Kadios, kapatid na Kadios, kung nandyan ka pa po, yan po yung sagot dun sa iyong tanong. Medyo ano po yan medyo ano pong tanong na yan masyadong napakalalim na tanong. Kinakailangan po talaga ng mahaba-habang oras para ma-explain po natin yan. Pero meron akong ibibigay po na isa sa mga clue nung babae na yan. Babasahin po natin sa lumang tipan Nandito siya yung babae na yon. Ayan. Teka muna, baka mamaya maubos ang oras natin Teka lang Eto. Sa aklat po ni Zacarias, pahapiyaw pa lang po ito. Ang talata po, ang kapitulo po ay 5. At ang talata po ay 5 din. Dire-diretso lang po tayo sa pagbabasa. Ito po ang isa sa mga pahiwatig, propesiya, hula, doon po sa babae na nasa Apokalipsis, na inuupuan lang po niya yung 7 ulo, yung 7 burol, yung 7 bansa na yan. Inuupuan lang ng babae, ibig sabihin under niya. So mabagsik po itong babaeng ito. At ang babae na ito ay hinuhulaan po ni Propeta Zacarias. Ito po siya Lumapit sa akin ang anghel at sinabi, tumingala ka at tingnan mo kung ano ang dumarating. Ayan. Sabi po ng anghel sa kay Zacarias, at tingnan mo kung ano yung dumarating. May paparating Ano iyan? Tanong ko sa kanya. Iyan ay isang malaking basket. Inilalarawan yan ang kasalanan ng buong sanglibutan. Sagot niya, bumukas ang tinggang takip nito at nakita kong may isang babaeng nakaupo sa loob ng malaking basket. Ayan, medyo pa ano pa lang ito medyo ano lang muna para meron lang kayong idea. Meron pa lang yung basket, yung kaing may yun pong dumarating, sabi nung anghel, kausap niya si Zacarias. Tapos yung basket o yung kaing may takip na tingga. Tapos bumukas. Nung mga buksan na bumukas, may nakaupo doon babae sa loob. Tuloy ang basa sa 8. Sinabi sa akin ng anghel, iyan si kasamaan. Yung babae po si kasamaan. At tinulak niya ito pabalik sa loob ng kaing at muling sinarhan. Gustong kumawala nung babaeng nakaupo dun sa loob ng basket. Kaya tinulak niya pa paloob at sinarhan uli. Nang ako'y tumingala, may nakita akong 2 babaeng lumilipad papunta sa akin. Ilan na ho ang babae? Una, ang babae nakaupo dun sa basket, tapos may paparating pa 2 babae. Ayan. Lumilipad po papunta sa akin, sabi niya.
malalapad ang kanilang pakpak. Pinagtulungan nilang ilipad na palayo ang malaking basket. Tinanong ko ang anghel, saan nila iyon dadalhin? Sumagot siya, sa Babylonia. Gagawa sila ng templo roon upang paglagyan ng malaking basket, pagkatapos sasambahin nila ito. O, di may idea na tayo. Yan po yung hula, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, doon po sa Apokalipsis na may babae na kinauupuan lang po niya yung 7 ulo na may 7 burol, 7 bansa. So mabagsik po yung babae na yon. Dahil may 2 babae din po na lumapit, binitbit po yung basket, nagtanong po si Zacarias kung saan dadalhin, sa Babylonia daw. O gagawa nila ng templo. Ayan. Sana ho narinig at naintindihan po ng mga kapatid at mga kapwa Kristiyano yung sagot po sa tanong ni Kadios na ano po ba yung 7 sungay na kasama ni Jesus sa aklat ng pahayag na uling aklat sa Biblia. Salamat po. Yung 7 ulo siguro yun at 10 sungay. Yung 10 sungay naman ho, medyo mabigat-bigat po ang pag-aaral, pero alam ko na po yun kung ano yung 10 sungay na yan. Kasi marami po tayong babasahin Biblia, talata, hanggang makarating tayo kay Propeta Daniel. Baka maubos po yung oras natin. Sa susunod po, brother, kapatid na Kadios, paki-inform po ako kung naintindihan nyo po yung aking sinasabi at kung may follow-up question po kayo. Okay, tuloy. Okay, ayos na po yun ha. Nakapag ano na ho tayo, nakapagbalik tanaw na ho tayo tungkol po doon sa mga kinukuhang pera ng mga pastor. Ayan, sige. Dito tayo ngayon sa na abang inaantay po natin si Brother Oscar Vargas dito po doon sa maluwalhating katawan. Ayan. At mas maganda siguro habang wala pa siya ay unahin na lang natin itong 2 Pedro 3:10 na ang atin pong sinasabi kung yan po ba ay yung earth, sanlibutan, ayan ba ay susunugin. Okay, basahin po natin uli ang nakasulat po sa aklat po ng 2 Pedro 3:10 kasi ang sabi po ni Pastor Jacob Santos, ang kanya pong paliwanag, palabo, dadalisayin lang daw. Tapos, ang binasa niya na mga talata ay Zacarias 13:9 at 1 Pedro 1:7. Ayan, yan po yung kanyang mga binasa. Ayan. Ang nangyari po, tulad na sinasabi natin at binabalita na putol-putol ang pagbabasa. Tapos pitas dito, tapal doon. Kaya hindi ho maayos ang pagdi-deliver ng mga salita. Nagkakaroon ho ng kontra-kontra. Kasi nga, putol-putol. Pipitas sa ibang talata, itatapal naman sa ibang talata. Kaya babasahin mo muna natin itong nakasulat po sa 2 Pedro 3:10. Sa magandang balita po, natin babasahin. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay na isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Ayan. Yan po ang statement. Sinabi po ni Apostol Pedro. Yan po sa kanyang sulat. Alam nyo ho, ganito. Pagka nakasulat, huwag na hong kontrahin. Nakasulat eh. Pag sinabi po ng Biblia na ang mundo at ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala. Pag sinabing mawawala, talagang mawawala. Huwag nang kontrahin.
Ito kasi yung pastor na ito, nung nagpapanggap na may Holy Spirit, talagang kinokontra niya. Pag sinabi pong mapupugnaw, talagang mapupugnaw yun. Ibig sabihin, mawawala talaga ang earth. Mawawala talaga yung sinasabi dyan. Brother Vincent, paano mangyayari yan? Kaya yan ang problema. Kapag wala sa chronological po, ang pagbabasa ng Biblia, hindi pagkakasunod-sunod at hindi po naintindihan. Ibig sabihin, para kang nagmamaneho na hindi ka marunong mag-drive. Hello. Tuloy. Ang naintindihan ng marami hindi mapupugnaw kasi gagamitin pa naman daw itong earth. Oo, gagamitin pa ang earth. Tama 'yun, gagamitin pa ito. Kaya maya-maya aalamin ho natin kung ano ba yung chronological event nitong earth na ito, itong ating tinitirhan na ito. Ano ba yung kanyang Ano ba yung kanyang kahihinatnan? Ayan, hindi raw mawawala ang dagat. Wala, ang dagat lang daw ang mawawala. O, kita mo? Ang dagat lang daw ang mawawala. Yan ang problema kapag hindi wala sa ayos. Kita mo tuloy. Yung nagtatanong, walang nakuhang impormasyon. Pagka nakasulat, huwag nang kontrahin Pastor Jacob Santos. Okay? O ngayon, dito ho kasi sa sinabi ni Apostol Pedro, hindi naman niya imbentong salita ito Kaya ho niya sinabi yan, kasi narinig din niya kay Jesus Christ. Naloko na. Ibig mo bang sabihin sinungaling din si Jesus Christ? Pastor Jacob Santos? Ibig mo ba sabihin hindi totoo ang sinabi ng mahal na Panginoon Diyos, ang amang nasa langit? Pag sinabi niya mapupugnaw, mawawala, maniwala ka na talagang mawawala ito. Kaya niya sinabi yun na hindi daw mawawala, hindi niya kasi maayos. Hindi niya maiswak na mabuti. Naguguluhan siya. Ayan. Okay. Tingnan niyo lang ang kanyang ginawa. Kasi nga daw, hindi daw talaga mawawala. Hindi mapupugnaw, hindi masusunog ang earth. Ang ginamit niya, ang sinabi niya, magkakaroon lang daw ng restoration. Ayan. Kaya daw ganon kasi para mawala daw impurities. Ginawa mong nilagang pata. Para mawala daw impurities, sabi ng Pastor Jacob Santos, si Black Widow Spider. Parang dadalisayin ng earth. Aapo yan. Tapos nagbasa siya ng mga talata na ito, sa gawa, basahin natin Ayan. Tumalon nagkangaroo reading Sa gawa 3:21. Yan ang problema. Bigla na lang tumalon. Ayan. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta mula pa noong una. Ayan. Basta na lang tumalon. Binasa lang na pagbabago ng lahat ng bagay. Ayan. Kaya daw i-restore lang daw, ibig sabihin, i-repair lang. Ayan, i-repair niya. Kaya hindi naman daw susunugin. Alam nyo, to be fair naman, talaga namang i-restore ang earth para maging patas lang. Kaya lang, bakit i-restore? Bakit aayusin? Bakit? Kasi may nakasulat naman talaga Hindi nga niya sinabi ang talata kasi hindi niya alam. Pero babasahin natin mamaya. Magkakaroon talaga ng pag-aayos. Ayan. Kasi mayroong titira. Nandyan po si Brother Balong Kalamaan. Diyan po yan sa Makati. Ayan, magandang gabi po mga kapwa Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sino pa po ang mga taga Makati dyan? Mag-message lamang po kayo hindi ko po nakikita si Sis Opie. Diyan po sa Makati din. Andyan po si Brother Epipanyo Castillo, Makati din po yan. Marami po tayong mga taga Makati. Ayan, andyan po si Brother Noel Ferguson.
Ayan. Nabanggit na rin ho kanina. Ano ho? Ayan. So, ano po ba ang mga dahilan bakit ho sinabi ng pastor na ito na kinokontra ho niya yung 2 Pedro 3:10. Meron pa siyang binasa sa Zacarias naman ho 13. Ayan. At ang talata po 9. Nagtumalo na naman eh. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin. Ayan. Tulad ng pagdalisa sa pilak at ginto, tatawag sila sa akin at akin naman silang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan, sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. O yan, tinuloy ko po ang pagbabasa. Kasi ang binasa niya, kapiraso lang. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Ayan. Yan po yung, yun lang, pinutol ka agad ng pagbabasa. Gaya lang siya ng mag-anti na dating nilang amo. Ayan, walang pinagkaiba. Pare-parehas lang sila na talagang gustong magkamal ng pera. Ayan. Ngayon, kung babasahin mo po kasi ito ng dire-diretso, may iintindihan mo Ayan. Ito, babasahin ito sa 7. Zacarias 13:7 hanggang 9. Ito ang sinabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapag-alaga ng aking mga tupa. Laban sa aking lingkod, patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipuin ko naman pati ang maliliit. Malilipo ang dalawang ikatlong bahagi ng naninirahan sa lupain. Ikatlong bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito ay padadaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay ng pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin naman silang diringgin. Sasabihin ko sila ang aking bayan, sasabihin naman sila ako ang kanilang Diyos. Ayan. Ang ibig sabihin po kasi niyan, hinuhulaan po yung yung ating mahal na Panginoong Hesus. Nang siya po ay hinuli, nagkawatak-watak. Ayan. Yan na naman po, mauuwi lang naman po sa ganun yun hindi mo pwedeng i-apply yan doon sa pagkasunog ng earth, ng sanlibutan, sa pagkapugnaw. Kaya hindi pwede, hindi po magswak O ngayon, ano po ang tama? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, para hindi tayo magtagal dito po sa ating pinag-aralan. Ganito ho yun. Pagka nakasulat sa Biblia na mapupugnaw, masusunog ang lupa at ang mga nasa lupa, na sinabi po ni Apostol Pedro, maniwala tayo kasi nakasulat na yun Pag sinabing mapupugnaw, mapupugnaw talaga. Pag sinabing masusunog ang mga nasa langit, mawawala yan, talagang mawawala yan. Kasi nakasulat Sinabi ni Apostol Pedro, huwag nating kalabanin. Kasi hindi po niya siya lang ang nagsalita niyan. Narinig po niya yan kay Jesus Christ. Hello? Pastor Jacob Santos? Hindi po sarili lang ni Apostol Pedro yan. Lumalabas, mali pala si Apostol Pedro. Mali din pala si Jesus Christ. Kasi kinokontra. Gagawin lang daw, dadalisayin. Kasi nga hindi mo naintindihan, Black Widow Spider. Ayan. Ngayon, ano po ang ibig sabihin yan? Narinig ni Apostol Pedro yan kay Jesus Christ. Ito po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Sa Mateo. Ang kapitulo po ay 5 at ang talata po ay 18. Ito po ang ating mababasa. Sa 17 na po natin simulan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit. Ayan. At ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan
ay di mawalan ng bisa hanggat hindi matutupad ang lahat. So may binanggit na po ang ating mahal na Panginoon na maglalaho po ang langit at ang lupa. Therefore, tama na talagang mawawala ang langit at ang lupa. Talagang mawawala yan. Susunugin talaga yan. Hindi po yun imbento, kundi yan ay nakasulat. Hello! Ayan. Ganon din po sa isa pang sinabi ni Mateo sa 24 po. Ang talata po'y 32. Yan, the same po ito dun sa sinabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 3:10. Ayan, ito po ang nakasulat sa Mateo 24, talata po'y 32 hanggang 34. Ito po ang nakasulat. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Itong tinutukoy dito, yung pagdating po ni Jesus Christ na para magnanakaw. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pedro. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago maubos ang saling lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. So, ibig sabihin, talagang pinagdiinan po ni Jesus Christ na lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking salita, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. O, ayan. Ngayon, Pastor Black Widow Spider, Pastor Jacob Santos, sinasabi na ho ni Jesus Christ, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus Christ na mawawala ang langit, mawawala ang lupa, talagang magaganap yun. Ang sinasabi po ay masusunog, matutupok, mapupugnaw sa matinding init. Mangyayari talaga yun. Ha, Pastor Jacob Santos? Mali ang aral mo dyan. Okay? Ano lang natin kumbaga binibigyan lang po natin ng diin na hindi ho natin kinokontra yung nakasulat. Na talagang mawawala talaga, masusunog talaga ang langit at ang lupa. At ang lahat ng mga nandyan, talagang mawawala yon. Okay. O ngayon, ang sinasabi kasi niya, restoration lang daw, para mawala daw impurities. Ayan, sige, pagbigyan na lang natin siya doon. Totoo naman yon na i-restore ang earth. Ayan. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, babasahin natin maya-maya. Nandyan po si Brother Victor Santa Juana. Good PM po watching at this moment. Ayan, magandang gabi po kapatid na Victor Santa Juana. Siya po ay kapwa nating Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, tayo pong lahat dito ay nag-aantay ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ayan, tayo po ay nag-aantay at tayo po ay sabik na siya po ay dumating na. Dahil ang sarap-sarap nun pagka tayo po ay datnan na tayo po ay nanatiling sumasampalataya kay Jesus Christ. Okay. O ngayon, basahin na lang po muna natin ang sinasabi po ng ating mahal na Panginoon. Nandyan din po si Big P. Santa Juana Jr. Ayan, good evening po. Ayan, magandang gabi po sa inyong dalawa. Mga kapwa ho nating Kristiyano yan At syempre, sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Okay, ganun po ibig sabihin mga kapatid, na talagang pag sinabi niyan na mapupugnaw, talagang mapupugnaw yun.
O ngayon, doon muna tayo sa restoration. Ayan, na hindi niya alam kung saan babasahin. Kasi ganito po, sa aklat po ni Propeta Ezekiel, ayan, basahin po natin sa ito. Sa 39 po ng aklat po ni Propeta Ezekiel. Yan, glory to God through Lord Jesus Christ. Opo. Kasi ganito po ang mangyayari. Pagkatapos po ng sa pagbabalik po ni Jesus Christ dito sa lupa, magkakaroon po talaga ng disalignment sa pamamagitan, yung kalangitan na yan, magkakaroon talaga ng disalignment. Okay? Sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya natin babasahin itong restoration na sinasabi niya. Sabi daw, i-restore, ayusin. Pagkatapos po kasi ng labanan, doon po sa pagitan po ng ating mahal na Panginoong Hesus, at itong 666, ito po ang gagawin sa earth. Ayan. Basa, 39 po ng Ezekiel. Talata po 8 hanggang 10. Sinabi ng Panginoon, dumarating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Pagkaganap ng mga bagay na ito, ang mga tagalunsod ay lalabas ng bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit pandigma, pananggalang, pana, palaso, punyal, at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat na panggatong sa loob ng 7 taon. Hindi na sila kailangang mangahoy sa bukid o sa gubat. Ang mga sandatang iyon ay ang kanilang igagatong ang mangyayaring sasamsamin nila ang sanay masamsam sa kanila. Ang Panginoong Diyos ang may sabi nito. Ayan, yan po yung pagkatapos po ng labanan ng 666 at ng ating mahal na Panginoon. Matatalo na siya. Lahat po ng mga pandigma dyan. Dahil hindi naman po siyempre ilalagay dyan yung kung ano mga armas. Yan po yung hula sa lumang tipan ng mga sibat, mga pananggalang. Yan po ay nagre-represent sa mga sandatang gagamitin. Ayan. Sabi ni Boy Choco, ay pang attorney daw, mine. Itinataas kasi palagi ang sarili, ano. Kaya tawa tayo ng tawa dahil itinataas ang sarili. Pang attorney daw. Ayan. Yan po yung magaganap, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na talagang lilinisin po itong mahaba kasi ito Basahin nyo na lang po sa aklat po ni Propeta Ezekiel sa 39 po, 1 hanggang hanggang 29. Ayan, yan po yung mga impormasyon pagkatapos po ng kaganapan ng labanan. Ayan, lilinisin po talaga ang earth kasi may titira dyan Ayan. Okay. Ay nako. Ayan. Marami pong gagawin. Ano po talagang lilinisin po ito kasi may titira. Hello. At ang titira po dyan ay mga Israelita po. Titipunin po kasi ni Jesus Christ yon ang lahat po ng mga Israelita. Nandyan din po ang impormasyon na yan sa aklat po ni Propeta Ezekiel chapter 39. Ayan. Kaya kayo na lang po magbasa. Napakahaba kasi.
Okay. O ngayon, dito po sa mga sinasabi ni Jesus Christ na ang earth talaga, ito babasahin po natin sa Mateo pa rin, 24. Ayan. At ang talata po ay Kapitulo 24. At simulan natin sa 3 na lang po. Mateo 24, talatang 3 hanggang 4. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito?" Ayan. Yan po yung sinabi sa 2 Pedro 3:10. Ang pagdating po ni Jesus Christ para magnanakaw, biglaan. Okay? Ano po ang maging tanang inyong pagmuling pagparito at ang katapusan ng mundo? Yan, di kompleto na. Pagbabalik ni Jesus Christ at ang katapusan ng mundo. Ito sagot ng ating mahal na Panginoon, no? Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw nino man. Marami paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw." Ayan. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ na mag-ingat upang hindi mailigaw nino man. Marami po ang magsasabi na siya ang Kristo. Ang tinutukoy po ng ating mahal na Panginoon dyan ay yung pong pagkawasak po na ikalawang templo. Tapos po, magre-reflect pa rin yan. Ano ho? Tatagos pa rin yan hanggang sa maganap na po ang natitira pang 7 taon o yung 1 week. Yun sa 490 years, 70 weeks, 69 weeks pa lang po ang naganap na. Isa na lang ang hindi pa nagaganap. 1 week, equivalent sa 7 years. Pag naganap na ho yan, yan po yung binabanggit ni Jesus Christ. Lalabas po doon yung tinatawag na 666. Ayan. Kaya sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, talagang magkakagulo po talaga yung ayos ng kalangitan na yan. Ito, babasahin natin. Mateo pa rin yan, 24. At ang talata po'y 29. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, yung kapigatian po, yung sinasabi po, na isinasagawa po ng 666. Yung kapigatian, yung pagtatatak po ng 666 sa noo at saka ng kamay, yan po yun ang binabanggit na ito. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, ano mangyayari? Magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Yun mo yung binabanggit natin kanina, na magkakaroon po ng disalignment. Magugulo po ang mga nandun sa kalangitan. Yung mga bituin, yung araw at buwan. Ayan, yan po yung binabanggit natin. Ito rin po yung tinutukoy ni Apostol Pedro. Kasi ho, ano lang po yun, mabilis lang naman po yung proseso eh. 7 years lang naman po ang natitira. May mga numero kasi yan eh. Ayan. Ngayon, ito po ay palatandaan pa lang ng pagbalik ni Jesus Christ. Tuloy po ang basa. Di magkakaroon na po ng mayayanig na po ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Bakit kaya? Tuloy ang basa. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, ito po yung binabanggit na Apostol Pedro, yung ugong. Turut, turut. Tutut, tutut. Ayan. Ayan. Yung ugong po, yung trompeta. Ayan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ayan. Panimula pa lang yun eh. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, yung sinasabi po ni Apostol Pedro sa
Ikalawang Pedro 3 Gs, talaga pong mangyayari yun. Hello! O ngayon, yung restoration, magaganap naman pa talaga yon. Kasi nga, kaya i-restore, kasi may titira. Sino ho ang titira? Ang titira ho dyan ay ang mga Israelita. Titipunin ni Jesus Christ uli yun eh. Sila po yung maninirahan sa loob ng 1,000 taon. Sila lang po yun, ang mga Israelita. Ngayon, ang mga Israelita na yan, maninirahan dyan dito sa earth, sila po ang maglilinis niyan. Ang mga hintil po, hindi kasali dyan. Saan ang mga hintil? Nandun lang tayo sa alapaap. Andun tayo sa piling ng Panginoon. Hello! Hihintayin nating matapos ang 1,000 taon, at pagkatapos na yan, maano ng 1,000 taon, ano po ang magaganap? Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan na po si Satanas kasi nakagapos siya. Ano po ang mangyayari? Ano ho? O, basahin natin. Dito po sa Apokalipsis. Ano ho? Ayan. Sa 7 po pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at ang Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Marami ho sila. Kumalat sila sa buong daigdig. Hindi lang po Israel ito Buong daigdig pong pinag-uusapan. At pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos. Ayan, yung mga Israelita po. Ang pinakamahal ng lungsod, siyempre, nandyan po ang Jerusalem. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang diablong nandahil sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre at pinagtapunan din sa halimaw at huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Hello! Ayan po. Yan po yung panghuli. Pag napakawala na po si Satanas, magkakaroon pa po ng digmaan. Ayan, pinasok po ng mga kampo ni Satanas ang kampamento, ang mga hinirang ng Diyos. Umulan ng apoy. Yun na nga yun, mapupugnaw na po. O ngayon, paano naman po yung mga nandun? Wala na rin po yan doon. Siyempre wala na yan doon. Ano mangyayari? Itutuloy natin ang pagbabasa. Sa 2 Pedro 2 Gs, dire-diretso lang po. Yan ang problema kapag kaputol-putol. Kapag kaputol-putol, hindi talaga maiintindihan. Hello! Ito po, babasahin natin ng dire-diretso. Ngunit ang araw ng Panginoon, ito po yung pagdating ni Jesus Christ, ay darating tulad ng isang magnanakaw. Kaya dapat laging maging handa. Be ready. Sa araw na iyon, sabi ni Apostol Pedro, ang kalangitan ay biglang mawawala. Ito nga yung binasa natin kanina. Na yung araw, buwan at ang bituin, araw at buwan, ang magkakaroon talaga ng disalignment kasi darating nga si Jesus Christ. O yan, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay na isang malakas na ugong. Turut, turut, tutut, tutut. Ayan. Trompeta po ibig sabihin yan. Matutupok ang araw, buwan, at ang mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay, idinidiretso ko na, mamumuhay kayo ng may kabanalan. Kaya nga yung ready. Be ready. Ayan, Brother Oscar, mamaya-maya ho ay tatalakayin din ho natin yung glorified body. Ayan, may oras pa naman ho. Si Brother Oscar po ay kapwa rin ho nating Kristiyano yan.
at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Sana ho nasundan ninyo mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hindi ho tayo pwedeng kumontra sa Biblia. Pag sinabing mapupugnaw, mapupugnaw talaga yan. Ayan, ulitin ko lang po yung kay Satanas nga pagkatapos ng 1,000 taon. Ay maninirahan na po maninirahan po yung mga Israelita dito sa earth. Kasi aayusin nga, restoration. Ayan. Ngayon, pakakawalan si Satanas. Siyempre, tapos na po ang 1,000 taon umulan ng apoy. Kasi pinasok nila ang kampamento ng mga hinirang ng Diyos. Pinaulan ng Panginoon Diyos ng apoy. Yun nga yun. O ngayon, tinamaan ba yung mga kapwa nating Kristiyano na nandun? Yung mga Israelita? Hindi. Aalisin sila doon. Bakit sila aalisin? Tuloy lang ang basa. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Hindi kasi diniretso Andiyan po yung aking mahal na anak, si Bibialin. Ayan. Sige po, Ayan. Ang aking mahal na anak. Okay. Si Bibialin. Iyan po ibig sabihin. Kaya matutupok, kaya pupugnawin, kasi may pattern kasi yan May chronological story yan. Ayan. Yung pong, ulitin ko lang para hindi po tayo mawawala. Si Jesus Christ, ikukwento ko na lang po sa inyo. Tandaan ho natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. 490 years, ulitin na naman natin, ang ibinigay ng Panginoon Diyos para po sa earth, sa sanlibutan. Okay, 490 years. So, equivalent po niyan ay 70 weeks. Bawat week ay nagtatagal ng 7 years. Okay? Ulit-ulit lang tayo. So, naganap na po ang 69 weeks. Isang week na lang, papasok na po ang makukumpleto na ang 70 weeks. Ayan, andyan po si Brother Kreischer Ocampo. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Makukumpleto na po ang 70 weeks. Kaya lang ho, yung 70 weeks na equivalent sa 490 years, nag-stop po ang bilangan, naputol po yun. Kaya hindi pa, naitabi na po natin yung 69 weeks para ho yun sa Israel. Etong natitirang 1 week o 7 years, hindi pa po nag-start ang bilangan. Yung 7 years na yan, or 1 week. Okay? Kapag ka nag-start na po ang bilangan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayan na, yan po yung magaganap. Ano ho? Na dapat, tayo ho ay, yung binasa natin kanina, na pagdating ho ni Jesus Christ, ayan, tulad po ng isang magnanakaw, dapat ready tayong lahat, dapat nakaayos na tayong lahat. Alam na natin kasi ang mangyayari. Kaya, pag naganap na po yan, ito na. Yung binasa natin kanina, na ito pong pagdating ni Jesus Christ, dahil ito pong Antichrist na ito, yung 666, mag-i-start na po ang bilangan ng 7 years. Ayan. So, mapupulfill po niya yung 3.5 years. Magkakaroon po ng karagdagan na 1 month para po yun sa kanyang pagpapakilala dahil napatay nga po yung 2 saksi. Madadagdagan pa po ng
45 days para naman sa kanyang isasagawang pagtatatak ng 666 sa kanang kamay at sa noo. Pagkatapos niyan, eto na, yung kalangitan, madidisalay na. Ayan, ang bituin, araw at buwan, madidisalay na po ang kalangitan. Tapos, tutunog po ang trumpeta. Ayan, bababa po si Jesus Christ. Pero bago siya bumaba, babangon muna ang mga patay. Magkakaroon muna ng pag-agaw. Rapture muna, dadalhin kayo sa alapaap, tayong lahat dadalhin doon. Standby lang muna tayo doon. Bababa si Jesus Christ sa lupa, haharapin niya itong 666 at maglalabanan sila kasi hindi mo po matatalo yan. Si Jesus Christ lang makakatalo doon. Ngayon, nung matalo na po niya yung 666, ayan, at ang mga kampo niya, magkakaroon po ng paglilinis sa earth. Lilinisin po. Yan po yung sa binasa sa aklat ni Propeta Ezekiel 39. Lilinisin. Bakit lilinisin? Aayusin kasi titira ang mga Israelita. Kokompituin sila niyan. Lahat po ng detalye na yan na binabanggit ko, basahin nyo na lang po sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 39. Dire-diretsohin nyo po, wag putol-putol. Dire-diretso lang. Kaya ulit-ulitin nyo lang po. Yan po ang mga detalye niyan. Okay. Ngayon, pagkatapos pong malinis, dyan na po titira ang mga Israelita sa buong daigdig kasi ang dami na nila eh. Yan. Pagkatapos po niyan, ang mga hentil po hindi kasali dyan. Doon lang tayo, standby lang tayo doon. Tatapusin pa po ang 1,000 taon para ipadama naman sa Israel na ito dapat gagawin ninyo. Si Jesus Christ po ang hari nila doon. Okay. Ngayon, pagkatapos po ng 1,000 taon, siyempre, pakakawalan si Satanas, mandadaya na siya ngayon. Okay, pag nandaya na siya, pinasok na ngayon yung kampo ng mga hinirang ng Panginoon Diyos. Ito na ngayon ng Panginoon, nagpaulan na po ng apoy. Yun po yung matutupok. Pag nagpaulan siya ng apoy, tatamaan ba, Brother Vincent, yung mga nanonood? Hindi. Wala sila doon. Ang Diyos ang bahala doon. Bakit? Kasi sabi ni Apostol Pedro, ready na tayo sa bagong langit at bagong lupa. Ganun po yun. Pag meron na pong bagong langit at bagong lupa, doon naman tayo dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. At ang Jerusalem na nanggaling sa langit, yung original na Jerusalem na nanggaling sa langit. Nandyan yan, dadalhin din dito. Hello! Ganyan po ang proseso noon. Mali po yung proseso ni Pastor Jacob Santos. Lalabas, kinokontra niya yung sinabi ni Apostol Pedro. Ngayon, kung kokontrahin mo ang sinasabi ni Apostol Pedro, nakuha lang naman niya ang impormasyon na yan kay Jesus Christ din. O ngayon, si Jesus Christ, nakuha lang naman niya ang impormasyon na yan doon sa Ama na nasa langit. Hello, pero ngayon, dahil dito sa mga pastor na ito, na nagpapanggap na may Holy Spirit, ano daw, kokontrahin, i-restore lang daw. Kasi hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan yung chronological event ng Biblia. Tayo ho, sa programang Mga Tinig sa Ilang, mga kapwa Kristiyano, hindi pa ho nagaganap ang lahat ng mga bagay na babasa na natin sa aklat po ng Apokalipsis. Kasi nandun po ang kanyang mga impormasyon. Tandaan ho natin yung 7 selyo. Yun po yun. Lahat ng impormasyon na sa Apokalipsis na. Kaya dapat doon tayo, sinasabi ko lagi, mag-focus na tayo. Wala na, dito tayo sa dulong-dulo Mag-focus na tayo doon po sa aklat ng Apokalipsis. Bakit? Kasi ang aklat po ng Apokalipsis, ito po ang kahuli-hulihang aklat. Hindi po ito natalakay ng mga nauna. Meron man silang alam na mga impormasyon dyan sa aklat ng Apokalipsis, meron man silang alam, pero hindi buong-buo ang alam. Hello! Kasi, naisulat lang po ang aklat ng Apokalipsis nung si Juan po ay nakikipag-usap kay Jesus Christ sa isla ng Patmos. Siya na lang po ang kahuli-hulihan na apostol na nabubuhay sa panahon na yan.
Ayan. Kaya, yan po ang impormasyon. Bagamat hindi ho nila naabutan ito, meron din naman silang mga alam. Hindi ho natin sinasabi na buong buo ang alam, meron din silang alam dito. Dahil sa aklat po ni Propeta Daniel, meron din naman doon nakasulat. Ayan. Kaya yan po yung sinasabi natin mga kapatid, na mag-focus tayo sa aklat ng Apokalipsis dahil ito na ang kahuli-hulihan. Tapos na kasi yung 69 weeks naganap na yun Itong 1 week na lang na hindi pa nagaganap, pero nakasulat na, yung sinasabi natin at ibinabalita, mag-focus tayo dito. I-master na natin to. Ayan. Kita nyo po, nagtanong po si Kajos kanina tungkol po sa 7 ulo at 10 sungay, yung 7 ulo. O di naisagot natin ng maayos kasi nga, alam na natin kung ano yan. Hello! Yan po mga kapatid pag nakasulat, wag na natin kokontrahin. Di kagaya dito sa ginagawa ng pastor na ito, ang lakas-lakas ng loob na magsasalita na tinutulungan daw siya ng Holy Spirit. Ayan, siya daw ay sugo at tinutulungan ng Holy Spirit. Tingnan mo naman ang aral niya. Ayan, sablay, palpak. At lumalabas, kinokontra pa niya si Jesus Christ na hindi naman daw susunod, dadalisahin lang po. Naloko na. Ayan. Kasi ang ginagawa, hala, pitas dito, tapal doon, tapal dito, hala, pitas doon, kung ano-ano pong ginagawa sa mga talata ng Biblia. Kaya, ayun, magmumukhang tama, pero ang katotohanan, sablay. Kita nyo yung nangyari. Sablay talaga yon. Bakit sablay? Kasi lumalabas, kinokontra niya si Apostol Pedro. Pag sinabi ng Apostol Pedro na matutupok, talagang matutupok. Kailan matutupok? Pagkatapos na po ng 1,000 taon. Ay nako. Hindi alam. Hindi alam ng pastor nito. Kaya ako po, tinatawagan ko po ng pansin. Dito po sa samahan po ni sa iglesia pong itinayo ni Pastor Jacob Santos at sa mga MCGI na rin. Ayan. Mga miyembro ng Ang Dating Daan. Ayan. Kung kayo po ay nagbabalak, nakikinig dyan sa programa ni Pastor Jacob Santos, ayan, parehas lang po yan ng parehas lang po ng amoy. Ayan. Kung sa kabila ay labanan ay pera, dito ganun din. Iba lang ang approach. Iba siya mag-approach Halimbawa, gagamitin po niya yung healing. Ayan. Sabi ni Brother Oscar Vargas, sa mga panahon bang yan, Brother Vincent, may kaugnayan po ba ang healing ministry? Ayan, sa mga panahon bang, sa panahon natin, yung healing po talaga, mayroon po yan. Hindi ho mawawala yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Business as usual. Yung healing, kahit sa panahon ngayon, naniniwala tayo na mayroon pa ring healing. Ayan, ang gagawin na lang ho natin, kasi ganito yan dapat talagang maturuan po ang mga tao. Bibigyan ko lang po ng halimbawa. Si Noe, siya po ay pinagawa ng daong ng Panginoon Diyos. Walang pag-aalinlangan, sinunod po niya ang Diyos. Gumawa siya ng daong. Kaya lang, hindi naman niya alam kung para saan ang daong. Ano ho? O ngayon, dahil siya po ay sumasampalataya sa Diyos, sinunod po niya ang utos ng Diyos. Ano nangyari? Dumating po ang malaking baha. Doon niya napagtanto siyempre na yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon Diyos na daong, yun ang makakapagligtas sa kanya. Okay. Sige, tapusin ko lang po ito. Ayan. Na hindi ho niya inaasahan na ganun pala mangyayari. O di, dahil sa kanyang pananampalataya, naligtas siya. Pananampalataya po ang weapons. Ngayon, sa pananampalataya, yan po yung mga bagay na
hindi natin nakikita, pero i-expect na natin na mangyayari. Halimbawa, may sakit ka. O, hindi mo manalangin. Dahil sa iyong pananampalataya, manalangin ka sa Panginoon Diyos. Expect mo na kaagad na gagaling ka. Kasi mataas ang pananampalataya mo eh. Katulad po kay Noe. Hindi po niya alam na ano mangyayari sa kanya. Ginawa na lang niya ang daong. O, hindi napagtanto niya na ito pala ang purpose niyan. O, kaya pagka tayo po ay may sakit at karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon Diyos. Ngayon, kung ipagkaloob ng Panginoon Diyos na hindi tayo gagaling, o di kaya tayo ay namatay, ano ngayon? Meron namang nakaabang sa atin na muling pagkabuhay. O di sa muling pagkabuhay, dahil ano na natin yun, i-celebrate na natin yun. Okay, sabi ni Brother Oscar, panahon po ba ng pagbabagong langit, sa mga bagong langit at bagong lupa, may healing pa po ba? Meron po silang kinakain doon na aklat po ng yan, meron silang kinakain doon na ito po ang nakatala sa Biblia. Babasahin mo natin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan. Sa 22 po ng aklat po ng Apokalipsis, ito po nakasulat. Sa bagong langit at bagong lupa, ipinakita rin sa akin ng anghel. Sa 22 po ito ng Apokalipsis, ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lusod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito ay namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan, nakapagpapagaling ng sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Meron pa rin po. Ayan. Yan po yun, dapat i-exercise ho natin yun. Yung pananampalataya. Ibig sabihin ho nun, pananampalataya, pagtitiwala. Magtiwala lang tayo na alin na ang ating pananampalataya, pagtitiwala, hindi man natin nakikita, expect muna na magaganap yan. Yan po yung nangyari sa mga unang sumasampalataya sa Panginoon Diyos. Yan, na ini-expect na nila. Hindi pa man nila na naranasan, i-expected na nila na magaganap. Yan ang weapons, yan ang armas. Hello. Kaya, halimbawa, mayroon tayong sakit at karamdaman. Expect mo na kaagad na ikaw ay gagaling. Tanggapin mo na kaagad yun. Kasi yan nga po ang pananampalataya Mga bagay, basahin na nga natin sa Hebreo po. Ayan. Okay. Hebreo 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Ayan, yun po yung nakasulat doon sa isang salin po ng Tagalog. Dito naman po sa magandang balita, babasahin mga kapatid. 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Yan ang instant question, instant answer. Di nagagalit. Opo, salamat po sa Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan ho na meron pa rin pong magaganap na healing. Meron po doon meron din, may tanim ang Panginoon Diyos doon. Okay. So ayos na po siguro yan, na paniwalaan ho natin na ito ang heavens and earth, talagang masusunog talaga to. Kailan? Pagkatapos na ng 1,000 taon. Susunugin ng Panginoon Diyos to Mag-uulan nga ng apoy Ayan. Tapos,
doon na tayo titira sa bagong langit at bagong lupa. Okay, ayan, ano na po yun? Halo-halo na po yun. Doon yung mga Israelita, mga Hintil, okay. Dito naman tayo ngayon sa sa glorified body. Ayan, maganda rin po ito. Okay, ang question natin ganito. Ano ang magiging katawan ng isang tao kapag siya po ay glorified body na? Pag sinabi pong glorified body, ano na po yun? Ano na siya, kumbaga, meron na siyang power. Yan. Glorified body. May nagbago na sa kanyang sa katawan po. Kasi ganito, tandaan ho natin na si Adan at Eva, sila po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ay hindi po sila nanggaling sa pagsisiping. Alam naman natin yon na si Adan ay galing po sa alabok at doon din po kinuha kay Adan si Eva. So walang pagsisiping. Ayan. Yun po ay masasabi ng glorified body. Hello. Ayan. Kasi walang pagsisiping Ayan, mismong direkta talaga o direct yung naganap sa kanila nung sila po ay likhain ng Panginoon Diyos. Kaya nga nakikipag-usap sa kanila. Okay. O ngayon, nung sila po ay nagkasala, nagkaroon na po ng pagbabago. Ayan. Meron na pong pagbabago na naganap, na nagkaroon sila ng kasalanan, napakialaman sila ni Satanas. So nagkaroon po ng pagsisiping. Nagkaroon sila ng mga anak. To cut the story short, hanggang sa panahon natin na ito, tayo po ay may laman, may buto, at may dugo. Okay. O ngayon, tandaan din po natin na ang katawan po natin, may laman, may buto, may dugo, doon po kasi pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa pamamagitan po ni Adan. Ayan, nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan, naka-enter. Nasa dapat hindi nakakapasok yun. Dahil doon kay Adan at Eva, nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya lahat ng tao nagkasala. Okay. O ngayon, nagkaroon na po ng pagsisiping. So, ayun na, dire-diretso na po yan. Kaya nga, to the rescue si Jesus Christ. Kinakailangan maipanganak muli. Ibig sabihin pong maipanganak muli, kailangan mamatay ang tao para muli siyang mabuhay. Yan po yung ibig sabihin nun. Maipanganak muli. Gaya po ng naganap kay Jesus Christ. Ganito po yun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kasi, ang alam lang ng iba, yung glorified body, ganito lang daw, ganito lang daw. Hindi ma-establish ng maayos Ngayon, i-establish natin. Si Juan Bautista. Ayan. Siya po ay sugo ng Diyos. Okay. Ang nanay niya si Elizabeth. Ang tatay niya si Zacarias. Hindi naman sila magkakaanak Baog naman si Elizabeth. Ibig sabihin po nun, hindi talaga sila magkakaanak. O ano po nangyari? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, nagdalang tao po si Elizabeth. Sa madaling sabi, nagsiping silang dalawang mag-asawa. Pero, sa pamamagitan po yun ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga si Juan Bautista ay talagang puspos din siya ng Espiritu Santo. Si Juan Bautista, siya po ang tagapagbautismo. Ngayon, dahil meron siyang pagsisiping, sa tulong ng Panginoon,
dumating pa ang isang tao. May dugo, may laman, may dugo at may buto rin. Kaya lang walang pagsisiping na naganap. Yan pong tatandaan natin palagi. Walang pagsisiping na naganap doon kundi sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagdalang tao si Maria. Ayan, dalawa na po sila. Isang pagsisiping at isang walang pagsisiping. Nandito siya sa sanlibutan. Yan po ang inaaral ni Jesus Christ na dapat ang tao ay maipanganak muli. Ayan. O ngayon, siguro para hindi tayo magtatagal, bibilisan na lang natin. Ganito po mga kapatid. Para ho maintindihan natin ang glorified body, dire-diretso na lang tayo. Ang glorified body po, yan po yung gagamitin pag ikaw po ay nasa langit. Kasi pupunta tayo dun Okay, sino-sino ba, Brother Vincent, ang maaari kang magbigay ng sample na glorified body? Number 1 sa sample natin, siyempre si Enoch. Siyempre si Enoch. Siya po ay hindi nakaranas ng kamatayan dito sa earth. Okay. So, dinalasan ng Panginoon doon po sa kingdom, in heaven. Nandun po siya. So, si Enoch po, nagkaroon po ng glorified body. Sino pa? Siyempre, si Elias. Ayan, dinalasin po siya doon. Nagkaroon din po siya ng glorified body. Kaya lang, hindi ho natin maaaring hindi natin makitaan ng kung ano po ang nangyari sa katawan. Wala tayong makuhang impormasyon. So, sige, aral pa tayo ng aral. Ayan. Dahil po doon sa mga pangyayari na yan, meron pang nangyari uli. May 2 tao pa. Glorified body rin. Alam niyo kung sino yon? Yun po yung 2 saksi. Ayan. Yung 2 saksi na yan, si Melchizedek. Baka akala nila basta-basta lang yon. Hindi basta-basta yon. Si Melchizedek po ay nilalang po yan sa langit. Hindi po yan taga-earth. Taga-langit po yan. Kaya glorified body yan. Baka akala nila. Hindi yan taga-langit. Wala nga pagkakakilanlan yan Ayan. Okay, inom na akong tubig. Dadandahanin lang po. Yung 2 saksi po ay hindi ko na lang po babasahin Yung una po nating binanggit, Enoch at Elias. Sa Henesis po 5:24 yung kay Enoch. Kay Elias naman po, Ikalawang Hari 2:1 tsaka 11:12. 11:12. Yun po yung kay Elias naman. Na sila po ay pinaakyat sa langit. Kaya tama talagang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:40 at 15:50. Yan, kailangan talagang palitan Hindi po pwede yan dun Kailangan may glorified body. Pag umakyat ka sa langit, hindi pwede yung may laman, may buto, may dugo. Pinasukan nga ng kasalanan yan Tapos dadalhin mo sa langit. Yayo talaga. Okay. Yung 2 saksi Apokalipsis 11 hanggang 12. Ayan. Ayan po yung mga glorified body. Kasi ganito po yun. Kapag meron kang laman, buto at dugo, pag narinig mo kasi ang boses ng Panginoon, talagang hindi mo yun kakayanin. Pag meron kang laman, buto at dugo. Tulad po ng pakikipag-usap ng ating mahal na Panginoong Hesus kay Apostol Pablo. Nang tinawag siya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Alam niyo po ba, si Apostol Pablo po ay nasubasob. Takot na takot siya. Hindi niya malaman kung anong mangyayari sa kanya.
Yan po yung glorified body. Ayan, pag hindi glorified body, disgrasya ka talaga. Hindi mo yung kakayanin. Ayan, ganoon din po si Pedro, si Juan at Santiago sa Mateo po 17, 4 hanggang 6. Noong nagsalita po ang Ama, ang Panginoon Diyos, hindi rin po nila kinakaya. Hirap din ho sila. Kasi nga, hindi sila glorified body. Ano ho? Ngayon, marami pa po mga nakasulat sa Biblia tungkol po sa glorified body na mga tao na nakaranas nun. Okay? Ngayon, si Moises po, nung siya po ay umakyat po sa bundok sa Horeb o sa Sinai. Sa Exodo naman po yan, chapter 34, verse 29 hanggang 30, nagniningning po ang kanyang ang pasabog po. Pinasabog na ni Brother Michael Bambitoy. Siya po ang nagpasabog May bago pala siyang balita. Hindi ko alam. Meron pala siyang pasabog. Si Brother Michael Bambito, hindi ko alam yon. Si Moises po, nung nakikipag-usap po siya sa Ama, talagang meron nagbago sa kanyang mukha, nagniningning din. Yan, hindi po kinakaya ng mga Israelita na makaharap si Moises. Yan, isang bahagi din po yun ng glorified body. Kayang-kaya niya kasi nga, sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Okay? O ngayon, nung si Jesus Christ po, sa Mag-Anti at si Boy Choco at marami pang iba ay walang gaya ng pagbabalita ng mga tinig sa ilang. Ayan, basahin pa natin yung iba pa. Let's bring back the good news written in the Bible. Ayan, maraming salamat po, Brother Noel Ferguson. Ayan, alam nyo ho, pagka naglalagay ko kayo ng mga ganyan dyan, siyempre na-adapt ko rin po yung mga sinasabi nyo kasi magaganda rin po yung mga mensahe. Let's bring back the good news written in the Bible. Okay, salamat po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hindi mo inabot ang Innova or Reds. Ayan pasabog po ni Brother Michael Bambitoy. May Innova daw, hindi ko alam yan Si Brother Michael Bambitoy pala ay mayroong contact sa abroad. Nako, naloko na. Meron pala siyang contact sa abroad kaya nakakakuha ng impormasyon. Okay, balik tayo. Okay, tiyak magugulat kayo sa isa pa sa ibabalita ko sa inyo na meron siyang glorified body. Mas matindi rin po ito. Ayan. O ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa ng glorified body. Basahin ho natin itong nangyari po sa isang talata ng Biblia po Ayan. May binabasa lang po ako. Ayan. Okay. Sa Mateo po 17 4 hanggang 6. Yung bang pagbabagong anyo ni Jesus Christ, ito po ang ating mababasa sa 1 po ng 17. Mateo 17:1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na po Santiago at Juan. At sila umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagniningning sa kaputian ng kanyang damit.
at nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, at nakipag-usap kay Jesus. Yun po yung isa sa mga pangyayari na nagbagong anyo si Jesus Christ. Nagniningning po ang kanyang katawan. Ang kanyang ang nakasulat dito, ang kanyang damit, nagniningning sa kaputian ng kanyang damit. Yan po yung isa sa mga dapat nating maintindihan kung paano po yung glorified body. Okay, may mga idea na tayo eh. Kanina wala pa. Pero nung si Jesus Christ po ay naganap po yung pagbabagong anyo, ano na, dati Fortuner, ngayon naman Innova. Hindi ko alam yan. At isa pa po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sa dapat nating maintindihan ng pagbabagong anyo ni Jesus Christ, hindi lang yun. Meron pa isa sa gawa. Ano ho? Uno, nung siya po umakyat sa langit po, si Jesus Christ, tulad po ng dalawang saksi na pinaakyat na umakyat po siya, si Jesus Christ po umakyat din po sa langit. Ayan. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sa 9 pa, 1:9. Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Ayan. Habang sila ay nakatindig sa langit at sila ay inakyat, siya inaakyat, may dalawang lalaki na kaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Okay. Ay nako. Ayan po ha. Yan po mga kapatid ang mga palatandaan. Yan. Glorified body na po si Jesus Christ noon. O ngayon, meron pa isa. Ito ang interesting mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Tingnan natin, babasahin natin ha. Dito po sa gawa pa rin. Sa 7 po. Ng gawa. Sa Kapitulo 7, talata po 54 hanggang 60 na po, babasahin natin ng dire-diretso. Walang iba kundi si San Esteban. Dito talagang bilib na bilib ako dito eh. Babasahin ko po Nagngingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kalpulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Naku po, ito mas matindi ito. Alam naman natin na si San Esteban po ay siya po ay hindi naman po siya pure na Hudyo. Hindi siya pure na Israelita. Okay. Pero na-deliver po ni San Esteban yung history ng Israel. Okay? Na-deliver niya, ibig sabihin, naisalaysay niya ng maayos ang history ng Israel magmula nang umalis sila sa Ehipto at ang lahat ng naganap. Kaya nagalit sa kanya yung mga Hudyo at lalo na yung mga dalubhasa sa kautusan, dalubhasa sa lumang tipan. Natalo sila ni San Esteban eh. Kaya nagingit-ngit sila sa galit. O ngayon, dahil galit sila kay San Esteban, ito si San Esteban ngayon, tumingala sa langit. Tapos nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos, teka muna, dahil sa ginawa ni San Esteban, napatayo si Jesus Christ nakaupo yun sa kanan ng Diyos. Napatayo Teka muna, nakita po ni San Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos.
at ni Jesus Christ na nakatayo. Dahil sa ginawa po ni San Esteban, nakita po niya si Jesus Christ na patayo. Nakita niya ang Ama. Yan po ang dapat nating maintindihan, na kaya nakakabilib talaga eh. Okay, tuloy. 57, tinakpan nila ang kanilang mga tenga, ayaw nilang marinig eh. At nagsigawan, pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. At kiniladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang siya ay binabato nila, si Esteban nanalangin. Siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po siyang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. Ayan. Okay. Tanong, hindi maaaring makita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos at ni Jesus Christ kung hindi ka glorified body. Hello. Ayan kasi ibang usapan po ito. Nakita niya sa langit na nandun po sa kanyang trono ang Panginoon Diyos. Napatayo pa nga si Jesus Christ eh. Ang ating pong pinupunto, hindi po maaari yun. May laman, may buto, may dugo. Nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, si San Esteban po ay glorified body na. Aba, Brother Vincent, teka muna. Baka naman yan ang ibento mo lang. Hindi to invento eh. Bakit? O, basa tayo ulit. Ito, babasahin ko po. Nagngingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ito yung mga opisyal ng mga Hudyo. Matatalino po ito. Natalo sila ni San Esteban dahil na-i-deliver ni San Esteban yung history ng Israel hanggang sa dulong-dulo. O, ito pong kasunod. Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo. Kaya naman pala. Si San Esteban pala puspos ng Espiritu Santo. Therefore, naka-glorified body na siya. Hindi na, maaari niya na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang sinasabi natin na dapat laging iintindihing mabuti ang nakasulat. Huwag ko kontrahin. Di kagaya ng sinasabi nitong si Black Widow Spider na nako kokontrahin pa. Tapos mamimitas ng mga talata, putol-putol, ginagawa niyang kangaroo. O ano nangyari? O yan, kaya ako layasan niyo na yan, pastor na yan, dahil hindi kayo makakaunawa talaga. Okay, si San Esteban pala, puspos na siya ng Espiritu Santo. Kaya ayun, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, meron pang isa. Di ba si San Juan, ang minamahal na alagad ng Panginoon? Ano naman ang kanya? O basa. Sa Apokalipsis po 4, ito po ang nakasulat sa 1. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na nagsabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ayan. Para lang makapunta ka sa langit, makita mo ang mga nandun, kailangan glorified body ka. Puspos ka ng Espiritu Santo. Yan po ibig sabihin nun. Kailangan, ikaw ay mag-glorified body. Ngayon, ito na ang question, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito tanong, kasi may oras pa naman. Brother Vincent, yung po bang mga tao sa loob ng 1,000 taon, yan po ba ay, sila po ba ay mga glorified body na? Kasi ang sabi po ni Black Widow Spider, ni Pastor Jacob Santos, yan daw po ay mga glorified body na, yung mga sa 1,000 taon. Glorified body na raw yun.
Alam niyo po, yung ganyang aral, dapat yan tinatapon na sa basurahan. Bakit, Brother Vincent? Bakit? Hindi ba glorified body yung mga taong nakasama sa 1,000 taon? Hindi. Bakit? Nasa earth pa sila eh. Hello. Kaya nga lilinisin ang earth eh. Kasi titirhan nila yan eh. May laman, may buto, may dugo pa rin sila. Hindi po yan glorified body. Kaya nga dadami pa ang tao eh. Yung glorified body po na binabanggit, ay yun po yung umaakyat sa langit. Ang daming alam itong mga to. Ayan, tandaan po natin yung mga glorified body po na ibinigay natin kanina, yun po yung mga umaakyat sa langit. Katulad po ni San Esteban, ni San Juan, Enoch, Elias, siyempre si Jesus Christ, at ang iba pa. Dapat glorified body ka muna. Ibig sabihin nun, puspos ng Espiritu Santo. Pagka glorified body ka na, maaari ka na maka-enter sa langit, maaari ka maka-enter dito sa lupa. Kayang-kaya mo na yun. Dito po sa 1,000 taon, hindi po yung glorified body. Brother Vincent, ano preba mo? Ayan. Mahaba-haba po ito Basahin nyo na lang po. Sa aklat po ng Ezekiel pa rin. Nandyan po ang lahat ng impormasyon. Ezekiel po 37, 1 hanggang 28. Ayan. Ano po ba nakasulat dyan? Magpahapyaw lang tayo. Ayan. Ezekiel 37. Okay, basahin ko na lang po habang para dire-diretso na po tayo. Yan, si Brother Oscar, alam niya kaagad Nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabi mo sa mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Ito po yung mabubuhay uli, yung first resurrection, yung unang mabuhay uli. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayoy, makikilala ninyo ako ninyong ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin nang kayo'y magsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at mabuo ang kalansay. Turut, turut! Yun nga yun, yung trompeta. Nakita ko sila nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo, pinapasabi ko, hangin, hingaan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Nabuhay po uli ang mga patay. Sila po yung makakasama sa 1,000 taon. Kaya nga glorified, kaya nga po, pagkatapos niyan, mabubuhay sila, lalagyan po sila ng litid at laman at babalutan ng balat. Kung glorified body yan, hindi po pwede yun. May litid pa nga may balat. Ay nako, hindi pwede. At magkakaanak pa sila, dadami pa nga sila
Ganun po ang ibig sabihin. Ang glorified body po, wala na pong laman, buto at dugo. Gaya po nung nangyari kay San Juan, kay yan si Esteban, bagamat nailibing po siya. Ayan, siyempre ang mga tao nandun po pinatay siya sa pamitan ng bato. Nag-glorified body na po siya. Ayan, ano na po siya, nakita niya na ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ibig sabihin yan. Kaya lalagyan pa rin po ng litid, laman. Mabubuhay uli ang mga patay. Maninirahan po yan sa earth pa rin. Ayan, ang impormasyon niyan, dire-diretso lang po ang pagbabasa. Ezekiel 37 po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, sana ho ay atin pong naintindihan at naunawa ang mabuti na ang glorified body po, gagamitin po yan pang-akyat sa langit. Ayan, yan po ang sinabi ni Apostol Pablo na ang laman, ang katawang panlupa ay katawang panlupa. Iba po ang katawang panlupa at katawang panlangit. Ibig sabihin, yung katawang panlangit po, yan po yung glorified body, mapapa-espiritu ka muna. Ayon, ngayon, sa bagong langit at bagong lupa naman, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, glorified body na ba yon? Oo, yan na yon. Ayan. Kasi kasama na po ang Panginoon Diyos Yan, pero dadami pa rin po, mga anak pa rin. Ibang usapan na po yun kasi magagaya na po tayo doon po sa katawan ni Jesus Christ. Yan. Nung ang katawan po ni Jesus Christ ay bumalik sa lupa, meron po siyang may butas, di ba may butas pa? Nung magpakita siya uli. Ayan, yan po yun. Tapos nagutom din si Jesus Christ. Humingi siya ng pagkain. Glorified body na yun. Yun po ibig sabihin mga kapatid yan po yung mga prueba. Ang pinaka the best talaga na prueba dyan, yung pagbalik ni Jesus Christ o yung pagbago niya uli sa mga patay at nagpakita sa mga apostol. Kinausap niya po ang mga apostol, nakaramdam mo siya ng gutom. Ayan, pero glorified body na po yun. Ayan, ngayon, doon po sa pakikipag-usap niya kay Pedro, nung muli siya pagbabalik, ayan, di ba? Hindi na po nasasaktan si Pedro at saka si Juan. Nung sila po ay nangisda, tapos wala silang mahuli, tapos si Pedro po ay kinausap ni Jesus Christ, 3 beses siyang tinanong kung minamahal mo ako. Ayan, hindi na po sila nasasaktan. Kasi nga po, iba na po yung katawan ni Jesus Christ. Yan. Ano na po yun? Kumbaga, maari nang makikipag-usap sa mga taong may laman, buto at dugo. Ang katunayan, hindi po nasasaktan si Pedro at saka si Juan nung muling nagpakita si Jesus Christ sa kanila. Yan. Yan po yung ating pong ibinalita sa araw na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, at akin pong panalangin sa Panginoon na sana po ay naintindihan nating mabuti yung ating pinag-aralan ngayon, ang ating ibinalita, at ako po ay sana mga kapatid, kayo po ang magbigay ng topic. Ayan, kung ano po ang dapat natin i-topic, tulad po ni Brother Chandler, nagbigay po siya ng topic tungkol doon sa ang mga apostol ay hindi ho nag-iipon ng pera para sa kanilang sarili, kundi ipantutulong. Gaya po ni Brother Oscar, ayan, yung glorified body na dapat daw pag-usapan uli. Ayan, si Kadios kanina, mayroon siyang tinanong tungkol po sa 7 ulo at 10 sungay. Ayan, nasagot naman natin. Ayan, kayo po ang magbigay ng ng ating pong ibabalita tungkol po doon, kung ano pong gusto nyong ibalita, kung meron pa kayong hindi naiintindihan, meron po kayong dapat na maliwanagan pa ng gusto, na sa inyong tingin ay di itapik po natin, ibalita natin, para
mapakinabangan din po ng iba. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po. At lagi po nating sinasabi, ayan, bago ho tayo matulog, alalahanin po natin si Jesus Christ. Ang ating mga mahal sa buhay, sa loob po ng bahay, palagi po nating palalahanan na banggitin po ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Wala na pong petsa yon. Wala pong na petsa, buwan, kung anong taon, basta't lagi-lagi. At mga kapatid, tumulong po sa kapwa. Tulungan po ang dapat tulungan. Huwag pong tutulungan ang mga tao na hindi naman nangangailangan ng tulong. Yan po ang alay na kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos, ang Ama, ang pagtulong sa kapwa. Sa maliit na bagay po, makakatulong tayo. Ayan, na hindi na po kinakailangan na i-media pa, i-vlog pa, o kung ano-ano pa, kundi tumulong po. Ayan. Habang may hininga, patuloy tayong mag-aral. Ayan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po, magsasaing pa ako hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast sa araw na ito. At hanggang sa muli nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!